Sa bakuran nito, may dalawang matitipunong lalaki. Hindi maintindihan ni Ubak kung ano ang nangyayari. Akala namin, bibilhin mo ang malaking ari-arian gamit ang ninakaw mong pera at mamumuhay ng normal, sabi ng isa sa mga lalaki. Pero kamalig lang pala ang binili mo. Mukhang wasak ang lalaki. Nagmakaawa siya sa mga ito na huwag siyang saktan, sabay pangakong walang alam ang kanyang asawa at mga anak sa anumang kinasangkutan niya. Trabaho ay trabaho, sabi ng isang lalaking halatang walang awa. Biglang may narinig silang kaguluhan mula sa labas ng pintuan. Paunti-unting lumalakas ang ingay, mga sigaw at kalabog na umagaw sa atensyon ng mga lalaki. Napatingin sila sa paligid, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto nang may malakas na lagutok. May isang lalaki na nakatayo sa pintuan. Nabigla si SB nang makita ang lalaki, si Ubak pala yun. Nang makita ng mga lalaki ang estranghero, dali-dali silang sumugod, gamit ang kanilang mga kamao. Ngunit mabilis na natalo ni Ubak ang dalawa. Isa ang itinapon niya palabas ng silid, at ang isa naman ay hinawakan niya sa leeg. Hindi maintindihan ng mga lalaki kung bakit tila nagpapakamatay ang estranghero. Handa siyang parusahan ng mga ito dahil sa panluloob at pananakot sa mahihina. Nagulat ang isang lalaki sa nakita niya, ang lakas at tapang ni Ubak. Tumakbo si SB patungo kay Ubak, sumisigaw at nakiusap na itigil na ang kanyang ginagawa. Tinawag niya itong master at hiniling na huminto na. Lumalabas na nakita na pala nila ang isa't isa ilang beses sa Rice Valley. Matapos ang ilang minuto, lumabas ng bahay ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay taos-pusong humingi ng paumanhin at nangakong aayusin ang sitwasyon. Matapos iyon, mabilis silang umalis. Sa huling sandali, lumingon ang isa sa mga lalaki kay Ubak. Noon lang nalaman ni Ubak na tinatawag pala itong kamay ng Chimera, ang pinakamagaling na mamamatay tao sa Rice Valley. Ano ang ginagawa niya dito? Tanong niya sa sarili. Pagkaalis ng mga lalaki, bumalik si Ubak kay SB. Ipinaliwanag niya na dumalaw siya dahil iniisip niyang nag-aalala si SB sa nangyari kahapon. Sinabi niyang huwag na itong mag-alala. Ngunit tila hindi siya pinapakinggan ni SB. Halata sa mukha nito ang matinding takot at napansin iyon ni Ubak. Nang tingnan niya ang asawa at mga anak nito, nakita niya ang parehong ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Agad niyang naintindihan na natatakot sila sa kanya. Kilala na niya ang ganitong ekspresyon, kaya't nagpasya siyang huwag nang mag-abala pa. Tumalikod siya at tahimik na umalis. Samantala, ang ating bida ay masarap na kumakain ng dumplings habang nakikinig sa kwento ni Ubak na minsang nagtrabaho sa Rice Valley. Ngayon lang narinig ng bata ang kwento dahil hindi nagkukwento si Ubak tungkol sa sarili niya. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng bata kung bakit walang nais ikwento si Ubak tungkol sa kanyang nakaraan. Habang nagaganap ito, bumalik si Ubak sa kanyang bahay, hindi namamalayang ang kanyang sariling mga paa ang nagdala sa kanya doon. Nagdesisyon siyang magpahinga ng isang araw at ilaan ito kasama ang kanyang mga anak. Ngunit bigla, nakaramdam ang lalaki ng kakaibang pakiramdam, parang may nagmamasid sa kanya. Sa loob ng isang segundo, sumigaw siya ng malakas at sinabing lumabas ang mga nagmamasid sa kanya. At oo, may lumabas mula sa bahay, isang lalaki na may malaking sombrero. Mukhang magkakilala na sila. Sinabi ng lalaki na kung itinigil na ni Ubok ang kanyang negosyo, hindi na niya dapat guluhin ang iba at kunin ang kanilang kabuhayan. Biglang nagbago ang mukha ni Ubok nang makilala niya ang taong ito, si Yang Jong-jack. Lumabas na iniutos ng ginang ng Rice Valley na dalhin ang ulo ni Ubok. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa pagitan ng dalawang lalaki. Hindi maintindihan ni Ubok ang sinasabi nito, ngunit pinaalalahanan siya ng lalaki na huwag magkunwari, hindi ba niya naaalala ang nangyari ilang oras lang ang nakalilipas. Biglang napagtanto ni Ubok kung ano ang ibig sabihin nito. Naalala niya ang sinabi ng traidor niyang anak na si Ba, na aasikasuhin nito ang lahat. Lumalabas na ibinunyag lamang nito ang kanilang sikreto. Sa bawat segundo, sumisidhi ang galit ni Ubok. Ang ideya na maaaring napahamak ang kanyang pamilya ay nagdudulot ng matinding pagkabahala. Ngunit sa kabutihang palad, nang makabalik siya sa kanyang bahay, wala na ang kanyang pamilya. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ubok at natuwa na ligtas ang kanyang pamilya. Ang lalaki na may bigete ay hindi maintindihan kung bakit napakanave ni Ubok. Ayon sa kanilang batas, may kailangang magdusa bilang kaparusahan sa kabiguan. At si Chun ay nagdesisyon na ipasa ang responsibilidad. Mukhang wala itong pakialam sa resulta. Tahimik lamang si Ubok at hindi kumikibo. Dahil dati silang magkasama sa trabaho,
Binigyan siya ng pagkakataon ng lalaki na pumunta at ipaliwanag ang lahat sa ginang ng Rice Valley ng personal. Narinig nila ang mga yabag sa likuran ni Ubok. Nang lingunin niya ito, nakita niyang may ilang tao nang nakapalibot sa kanya para pigilan siyang makatakas. Sinabi ng lalaki na ang ginang ay mabagsik lamang sa salita, kaya kung maipapaliwanag niya ang lahat, magiging maayos din ang lahat. Isa sa mga tauhan ang may hawak na lubid. Dalawang lalaki ang lumapit kay Ubok upang atali siya, ngunit makikita sa mukha niya na hindi niya ito hahayaang mangyari. Sa loob ng 1 segundo, binigyan niya ng malakas na suntok ang dalawang lalaki na tumilapon sa magkabilang direksyon. Ang lalaki na may bigete ay nanatiling nakatayo, pinapanood lamang ang nangyayari. Tahimik na nakatingin ang lahat ng naroroon, walang sino man ang gumawa ng kahit ano. Nang makita ng iba pang tauhan ang nangyari, agad silang natakot at hindi na gustong makialam. Mula sa katawan ni Ubok, lumalabas ang galit at determinasyon. Maliwanag na hindi niya papayag ang lapastanganin siya. Mukhang nawala na ng tuluyan ang takot ni Yang Jong mula noong huli nilang pagkikita. Maaaring iniisip niya na may karapatan siyang pakialaman ang mga bagay ni Ubok, ngunit hindi siya pwedeng basta itaboy. Sinubukang tapusin ni Ubok ang usapan ng mapayapa at sinabing magpaalam na bago may mapahamak. Kung gusto talaga ng traidor na makuha ang kanyang ulo, harapin niya siya sa labanan ng harapan, hindi sa tulong ng mga tauhan. Ngunit bigla, ang lahat ng tauhan ay nagtaas ng kanilang mga armas laban kay Ubok, handang ipagtanggol ang kanilang amo. Malalim na bamantong hininga ang lalaking may bigete. Mas magiging madali sana kung sumama na lang si Ubok at ipinaliwanag ang lahat sa kanilang ginang. Ngunit biglang narinig ni Ubok ang pamilyar na tinig ng isang bata. Agad niyang nakilala ito sa dami ng beses niyang narinig. Isang sandali pa, may lalaking lumabas mula sa kubo na hawak ang kanyang anak. Ang mga walang awang lalaki ay nagsinungaling sa kanyang pamilya, sinasabing sila ay kaibigan ng kanyang ama. Isang saglit pa, at idiniin ng isa sa mga lalaki ang kanyang daliri sa leeg ng bata. Nangyari ang kinatatakutan na wala ng malay ang bata. Kumulo ang dugo ng lalaki. Walang sino man ang may karapatang hawakan ang kanyang pamilya. Sinubukan siyang kalmehin ng mga walang awang lalaki, sinasabing natutulog lamang ang bata ngunit maaaring hindi magtagal. Nang marinig ito, halos sumabog si Wabok sa galit. Ang tingin ng kanyang kalaban ay malamig at walang emosyon, parang hindi na tao. Naguguluhan ang lalaki, hindi niya maintindihan kung paano bumagsak ng ganito kababa ang Rice Valley. Ngunit gumamit ang mga ito ng pinaka-epektibong pamamaraan para sa sitwasyong ito. Pagkaraan ng ilang segundo, lumapit ang mga tanikala malapit sa ulo ng lalaki. Agad itong tumama, dahilan upang bumagsak siya sa lupa na nababalutan ng dugo. Napapalibutan siya ng mga walang awang lalaki na walang pakialam sa buhay ng tao. Trabaho ay trabaho, tila malamig nilang sinasabi. Sa loob ng bahay, nanginginig ang mga bata at ang kanilang ina. Narinig nilang nagpasya ang mga walang awang lalaki na huwag silang galawin. Nang masiguro nilang nakaalis na ang mga ito, dali-dali silang lumabas. Sa kasamaang palad, wala roon ang ama. Tanging ang nakatatandang kapatid, walang malay sa lupa, ang kanilang nakita. Agad na lumapit ang pamilya upang tulungan siya. Tila hindi naman siya malubhang nasugatan. Umiiyak ang bunsong kapatid, labis na nag-aalala para sa kanyang kuya. Samantala, ang nakatatandang kapatid ay lubos na nag-aalala sa kanilang ama na nawawala. Habang naglalakad siya ng ilang hakbang, may napansin siya, mga patak ng dugo sa lupa. Halos tumigil ang tibok ng kanyang puso sa takot para sa ama. Samantala, sa isang tavern, tahimik ang paligid. Ang ating bida, si Kang Rang, ay humihikab mula sa pagod. Walang iniisip ang batang may maitim na buhok, tila nagpapahinga lamang. Biglang napansin niyang may tumatakbong mabilis sa kalsada papunta sa kanya. Isa itong maliit na tao, mukhang bata. Ang bata ay tumatakbo, nadadapa, ngunit patuloy pa ring bumabangon at tumatakbo muli. Pag-angat ng ulo ng bata, nakita ni Kang Rang ang isang umiiyak at maruming mukha, nakilala niya ito bilang nakatatandang anak ni Wabok. Agad na tumayo si Kang Rang at sinalubong ang bata. Humahagulgol ito, nagwawala sa pag-iyak, at sinasabi ang lahat ng nangyari. Si Kang Rang ang huling pag-asa ng bata. Lubos na nagulat si Kang Rang sa kwento ng bata. Dahil sa lakas ng sigaw nito, lumabas ang lola at si Yurin. Gulat din ang kanilang mga mukha, hindi nila maunawaan ang nangyari. Habang maingat na nakikinig sa bata ang bida, sinisikap niyang unawain ang bawat salita. Napagtanto niyang may mga walang awang tao na dumukot sa kanilang ama.
Rice Valley, naisip niya. Ngunit alam niyang ang Rice Valley ay hindi isang lugar na dapat maliitin. Mahal ang maaaring maging kapalit kung hindi niya sineseryoso ang kanyang mga kalaban. Hindi ito iniinda ni Yurin. Naniniwala siyang pumunta ang lalaki roon upang ayusin ang lahat sa mapayapang paraan. Subalit halata sa mukha ng lola na iba ang iniisip nito. Isang segundo lang, nagsalita ang lola, yan ang huling pagkakataon natin. Magpustahan tayo. Ang mga mata ng lola ay puno ng pananabik at kumpiyansa. Tahimik na tumingin ng dalaga sa kanyang ina. Kung ganoon, magtaas pa tayo ng pusta, sabi ng babae, ngunit tumanggi ang dalaga. Samantala, ang ating bida ay naghahanap ng daan papunta sa Rice Valley. May maliit na gusali roon na mukhang hindi maaasahan, tila marupok at madaling bumagsak. May 2 gwardya na naroon, nagbabantay upang walang sino man ang makapasok nang hindi nila nalalaman. Biglang iminulat ng isa sa mga gwardya ang kanyang mga mata, napansin niya ang isang lalaki. Isang binata ang lumalapit, tumatawid sa tulay ng buong kumpiyansa. Agad na sumigaw ang isang malakas na boses na lalaki, tumigil ka. Ang mga sibilyan ay bawal dito. Umuwi ka na, ngunit hindi balak ni Kang Rang na umuwi. Narinig niya na ito lamang ang daan papunta sa Rice Valley. Napabuntong hininga ang gwardya, tila napagtanto na may isang tao na naman ang nakialam sa kanilang lugar. Ang mga lihim na impormasyon ay nagsasaad na may mga utos na inilalagay malapit sa mga bundok na iyon. Ngunit hindi mag-uutos si Kang Rang ng anuman. Nang marinig ito, nagkaroon ng tensyon sa mga gwardya. Tiningnan nila ang estranghero ng may pagtataka, sinusuri ito gamit ang kanilang mga mata. Walang pag-aalinlangang sinabi ng binata na narito siya dahil dinukot ng mga tao mula sa Rice Valley ang kanyang kaibigan. Lalong tumindi ang tensyon sa mga gwardya. May hindi ka nais-nais na pakiramdam na bumalat sa kanila. Agad nilang naisip na ang misteryosong binatang ito ay hindi dumating ng may mabuting layunin. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak ang mga gwardya, walang malay, at hindi na gumagalaw sa sahig, lahat ng ito ay gawa ni Kang Rang. Lumabas siya mula sa mga anino. Sa sandaling yon, 2 palasong paparating ang narinig, patungo sa binata. Subalit, tila walang kahirap-hirap niya itong pinigilan gamit ang isang kamay lamang. Hindi man lang siya kumurap. Maingat na inis ka ng binata ang paligid, nakatuon ang kanyang tingin sa bukid kung saan malinaw na may nagtatago. Sinabi niyang hindi lamang sisirain ng Rice Valley ang sinumang magtatangkang hamanin nito, kundi pati ang lahat ng malalapit dito. Ngunit walang pakialam ang ating bida. Sisiguraduhin niyang maibabalik ang ama sa kanyang mga anak. Nagngingit-ngit sa galit ang binata at nagpatuloy sa kanyang misyon. Sa kanyang harapan ay isang malawak na tanawin, isang malaking bukid na napapaligiran ng mga bundok. Sa gilid ng bangin, mayroong isang kahoy na tore para sa pagmamatsyag. Sa loob nito, 2 lalaking nakatalagang magbantay. Biglang may narinig silang kakaibang ingay. Isang dambuhalang alon ang sumulpot sa harap ng tore, handang wasakin ang lahat ng madaanan nito. Papalapit ito ng mabilis sa tore. Nabigla ang mga lalaki, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa ilang segundo lamang, dumagsa ang alon, binura ang lahat ng nasa landas nito. Ang lakas ng alon ay nagwasak ng mga tahanan at kumuha ng mga buhay. Damaloy ito sa mga nayon at patungo sa kagubatan. Kung walang gagawin, sisirain ito ang lahat ng nasa paligid. Nang makarating sa kagubatan, bumagal ang alon hanggang sa tuluyang hamupa. Ang dating luntiang lugar ay naging basang lupa. Si Kang Rang ang may kagagawa ng lahat ng ito. Galit na galit ang binata sa mga nangyari. Habang humihinga ng malalim, mabilis niyang sinuri ang paligid. Bumabalik na ang tubig sa dagat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Mabilis siyang tumakbo, balak hanapin si Wabok sa lalong madaling panahon. Samantala, sa isang madilim na piitan, narinig ng mga walang awang lalaki ang kaguluhan mula sa ibabaw. Dinala nila ang lalaki sa kulungan, ngunit naramdaman nilang tila may lindol. Ang kanilang pinuno ay tumingin sa lalaking dinukot. Ang pulso nito ay nanghihina, at kung hindi ito tutulungan, baka hindi na magtagal. Ngunit tila walang pakialam ang lalaki, determinado pa rin. Pag-akyat nila sa ibabaw, natulala sila sa kanilang nakita. Wasak ang paligid at puno ng tubig ang lahat. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang figure, isang binata na papalapit ng diretso sa kanila. Ang halimaw mula sa Yellow Dragon Mountain, naisip ng isa sa mga lalaki, hindi alam kung ano ang ginagawa ng nilalang na ito sa kanilang lugar. Samantala, sa estate ng Lady ng Rice Valley, tahimik na umiinom ng tsaa ang isang babae.
Ngunit narinig nila ang kakaibang tunog mula sa kalye na nagdulot ng pagkabahala. Iniutos niyang alamin ng mga tauhan ang nangyari, ngunit huwag siyang abalahin sa mga maliliit na bagay. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nagbago ng may ulat ng malaking pinsala. Ang lahat ng commander ay inutusan niyang siyasatin ang sitwasyon at kontrolin ito kaagad. Ang mga unit na hindi susunod ay bibigyan ng mabigat na parusa. Ngayon, ang buong Rice Valley ay nasa kaguluhan. Ang mga tao ay naghahanda upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang ilan ay nagtipon sa gilid ng bangin upang masilip ang sitwasyon. Sa isa sa mga silid, isang pamilyar na tao ang nakaupo. Walang iba kundi si Jin Hong. Kasabay nito, ang ating bida ay matapang na naglakad patungo sa mga kalaban. Determinado siyang ibalik si Wubak. Hindi nila alam kung ilan pa ang natitira. Si Jin Hong ay nakikinig ng mabuti, sinusubukang unawain ang impormasyong sinasabi ng lalaki. Ayon sa lalaki, may 2 pang kambal na kapatid ang kanyang lolo. Ngunit hindi ito lubos na totoo, hindi sila kambal, kundi magkatulad lamang ng hitsura. Ang lalaking may bigete ay nagsabi sa binata na mag-isip ng mabuti. Sigurado ba ang binata na ang parehong tao ang nakasama niya sa loob ng 20 taon? Hindi ba niya naramdaman kahit kailan na tila nagbago ang kanyang lolo, na para bang naging ibang tao ito? Napaisip ng seryoso ang binata. Mukhang may naalala siya. Ang imahe ng kanyang lolo ay agad na lumitaw sa kanyang alaala. Sa ekspresyon sa kanyang mukha, halatang nagdududa siya. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kawalang paniniwala. Kung malaman niyang imbento lamang ang lahat ng ito upang kumbinsihin siyang sumali sa kanila, sisiguraduhin niyang magbabayad sila. Ang lalaki ay tila hindi pa narinig ang binata na magsalita ng ganoon noon. Biglang, isang lalaki ang lumabas mula sa likuran niya at nagsabing pamilyar ito sa kanya. Ang boses ay tila pamilyar kay Jin Hong, kaya agad siyang nagalak. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki, sapagkat hindi niya ito itinuturing na mahalaga sa sandaling yun. Naging malinaw ang lahat pagkatapos ng ilang saglit. Isa pang lalaki ang lumabas mula sa mga anino at nagsabing hindi niya ito nabanggit noong naroon siya. Lubos na nalito ang binata nang lumabas ang 3 magkaparehong lalaki sa kanyang harapan. Para itong isang masamang biro, hindi niya sila makilala, hindi makayanan ng kanyang mga nerbiyos ang ganitong sitwasyon. Pagkaraan ng ilang segundo, malakas na pumalakpak ang lalaki at may lumitaw pang isang tao sa kanilang likuran. Ang lalaking ito ay kamukhang kamukha ng nawawala niyang lolo. Walang nagbago sa hitsura nito, ngunit ang tanong ay, sino ang nakikita ni Jin Hong ngayon? Siya na ba ang desperado niyang hinahanap? Mukhang nawawala na sa katinoan ang binata. Sa isang iglap, pinitik ng lalaki ang kanyang daliri, ibinalik ang binata sa realidad. Para sa mga bihasa sa pangunahing mga teknik ng ilusyon, napakadaling gawin ang ganitong klaseng panlilinlang. Napakadaling lokohin ang isang matigasang ulo na tulad niya sa ganitong paraan. Ang 5 pandaman ng tao ay hindi ganap na maaasahan at, kung hindi ito naisa sa pinalakas, imposibleng umunlad. Isang dalubhasa sa ganitong antas, mula sa isang walang kwentang sunod-sunurang nilalang, ngunit isang sandatang may maliwanag na personalidad at brainwash ng amin, ay isang perpektong kasangkapan. Halimbawa, ang Brotherhood of Paradise Bushes. Meron ba silang kahit kapirasong kamalayan sa sarili? Lahat sila ay parang mga manikang handang magtapon ng kanilang sarili sa apoy at tubig sa unang tawag. Ang matandang lalaki ay napapaligiran lamang ng mga walang saysay na sandata. Tahimik na nakikinig ang binata, tila tulala sa naririnig. Bagamat masakit tanggapin, ito ang bunga ng kanilang pagsasaliksik. Ang lalaki ay umalis upang bigyan ng oras ang binata na mag-isip at magdesisyon kung ano ang kanyang gagawin. Matapos sabihin yon, iniwan ng lalaki ang silid, naiwan ang binata na mag-isa. Makalipas ang ilang oras, isa pang lalaki ang pumasok sa silid. Tinanong niya kung hanggang kailan uupo ang binata doon. Sinabi niya na may halimaw mula sa Yellow Dragon Mountain na dumalaw sa Rice Valley. Ngunit kahit narinig ito ng binata, hindi siya gumalaw o nagpakita ng kahit anong reaksyon. Inaasahan ng lalaki na magkakaroon ng kahit konting sagot mula sa binata, ngunit tila nabalewala ang lahat. Pagkaraan ng ilang segundo, mabilis na lumabas ang lalaki mula sa silid.